What's up mga kababayan? Use that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pakikinggan si Madam Maharlika. Kakapasok nga lang ng balita na itong si VP Sara nagresign na sa kanyang posisyon sa pagiging sekretarya ng Departamento ng Edukasyon na marami sa taong bayan ang nagtataka sa kung ano ang dahilan kung bakit bumitaw ito ng biglaan. Na wika nga ni Madam Maharlika is nagsisimula pa lang ang tunay na laban sa pagitan ng Pulahan at ng mga Duterte di umano. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, sinabi ni VP Sara na hindi pagiging mahina ang pagbitaw sa posisyon, no? Kung marami nga naman sa mga tuta di umano ng Pulahan na laging pinupuntirya siya at hindi tinitigilan. Kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na ano kaya ang magiging susunod na pasabog o next move nito, lalo na't nagiging mainit ang dalawang magkabilaang kampo na dati magkasama na Pulahan at Duterte administration. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ano gagawin niyo? Ang Akala lala. nila kanila yung Malacanang at ayaw na nilang umalis at gusto nilang ituloy ang charter change na yan para po sila ay manirahan na tuluyan ng forever katulad ng ginawa ni Senior. Diyos ko Hindi nyo po, pa rin wag nakikita? naman. Sabi ko nga, whether you're dilawan, pinklawan, o anong kulay mo, kung papayag kayo muli na uulit yung 20 years nila, then again, hindi kayo natuto sa history. Kayo ang nag-lecture sa amin na mga Marcos supporter noon, noong 2016 to 2022. Tapos ngayon, kayo naman ang yumayakap sa kanilang kabangagan. Di ba? Well, Mm. never again. Hindi na muli maluloko ang taong bayan dahil mulat na no more Marcos, no more Romualdez, no more Bangag, no more lalo na yung mga Araneta. Sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sila ang kasabwat. Ulit-ulitin ko, kidnapping, smuggling, polboronic, name it. Sila ang nagpapahirap ng inyong buhay. Sa inyong mga anak na walang pambili ng gatas, pambili ng vitamins, bayad sa ospital dahil itong 90 billion sa PhilHealth, di ba? Na dinownload papunta sa Office of the President. Yung 800 billion na unprogrammed funds. Ang dami-daming pera ng Pilipinas, mga palangga. Pero Mm. magkano utang ngayon ng Pilipinas? Dahil yung mga pera ninyo ay sinushoot nila sa kanilang mga offshore accounts. They don't care about you. Wala pong pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Dahil kung merong pakialam si Bangag sa inyo, hindi ganyan ngayon ang nangyayari sa 2 years. Tama. Di ba? Wala din. Tignan nyo na lang. Naalala yung mga kababayan, noong unang taon ng kanyang termino, pinagbibigyan natin siya. Pero itong 2 years na ganito ang nangyayari at lalong palala, mukhang sobra na ata yun mga kababayan, na kailangan na nating imulat ang ating sariling mata nang mabuksan din ang mga katotohanan sa likod ng mga smuggling, bilyong-bilyong utang ng Pilipinas at marami pang iba. Yung pananalita ng asawa niyang Bangag, Abarte, na ang mga anak niya ay mababait kasi walang tato at very British at siya naman very New York. Pero yung mga kutis nila, kutis pusali at ang ugali, masahol pa sa dugyot na kriminal. Imagine mo, alak lang, uhaw na uhaw si Lisa Tanas. At ipinakita sa inyo lahat ng kawalang yan. Nung umpisa pa nga lang nung inauguration, nagdila-dila siya na parang halo, parang ahas talaga. Andun ako nun sa harap. Nagdidila siya sa kanyang mga kaklase. Akala ko noon, nagpapakabebebehan lang siya. Pero yung pala ay hudyat na talaga ng pagiging ahas niya. Kaya naman Agosto ng 2022 ay sinimulan ko ng boljakin yung ginayupak na ahas na yan na nagpapahirap sa inyo. At siya ang nag-aayos, ang kanyang M Associates, ayon sa ating source, ang nag-aayos ng mga papeles ng mga Pogo Chinese Naku po, personnel na galing sa grabe naman. mainland China. At sila rin ang nagpapatakbo ng Pogo sa Pilipinas. See? Sila lahat. Magsimula sa Bureau of Customs. Sila lahat sa BIR.
tina-target ang mga maliliit na negosyante para hanapan ng butas para magbayad ng tax. Pero yung mga nakadikit sa kanilang malalaking negosyante, absuelto sa kanilang tax. Di ba nung panahon ni Duterte, anong sabi niya kay, sino ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na tutuliin niya kapag hindi nagbayad ng tax? Si ano ba yon? Sino yon? I forgot. Sayarot Custom, sabi ni Mariah Carey. Sino yon? I forgot. Sino negosyo yon tutuliin? Si Lusyotan. Lusyotan, right? So like, wala pa yata 24 oras, nagbayad ng tax. Yeah. O see that? Pero ngayon kay Marcos, lahat ng mga kaalyado nila, ng mga negosyante, nakadikit sa kanila. Meron ba kayong narinig na hinabol ni Kuting? Ay, hinahabol niya mga maliliit. Yung mga may tindahan, mga sari-sari store, kayo yung hinahabol. Pero yung mga malalaki, Yapal. Exactly. Fortune Tobacco. Mighty Corp. Karapot, mga gagaling na mga palangga, di ba? Takot matuli, kaya nagbayad ng tax. Pero ngayon, nakikita ninyo, ang tina-target maliliit. Mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga nagtitinda sa palengke, mga middle class kung meron man, kayo ang target ng Tama. gobyernong ito. Pero sila, yung mga kaibigan nila, ay nakadikit sa kanila para wag sila magbayad ng tamang taxes. Kasi ibubulsa na lang sa kipay ni Lisa. Ako, nung narinig ko, nabasa ko na si Inday nga ay nag-resign, sabi ko, eto na yon. This is it. Bakbaka na ito. GMA, ito, pattern to ni GMA, no? Yung ginawa nung ERAP time. Kaya nga ang tanong ko sa mga trolls, hindi siguro nila yung mga binabayaran ng gobyerno, hindi na nararamdaman yung pagtaas ng bilihin kasi kung dati ay wala silang trabaho, kung meron ka ba namang 700,000 na binibigay sa'yo, buwan-buwan ni tambaluslos, hindi mo talaga mararamdaman palangga ang kahirapan at pagtaas ng bilihin. Kahit mag 2,000 pesos pa per kilo ng bigas, kung mayroon kang 700,000 a month na natatanggap galing kay tambaluslos, galing ang sa pera ng bayan, hindi ka talaga apektado. Pero kayong sumusweldo ng 610 pesos kada araw. Saan po kayo pupulutin? Ito nga. Grabe, no? Ito ang presyo ng pinasinend sa atin. Liempo, 365. Wag ka na magliempo pa lang, magtahong ka na lang, 90 pesos per kilo. Kasama pa yung shell nito, konti na lang matitira. Lagyan mo na lang ng talbos ng sili at, walang papututunguhan yung 610 pesos, mga kababayan. Tayo mo, ang mga gulay, ang mamahal. Cauliflower, 120. Kamatis, 70 pesos. Diba? Imagine mo sa 600 pesos a day. Magkano kilo ng bigas? 60, 65. Sa 1 kilo, 4 ang pamilya mo. Ay, 4 ang anak mo. 4 sa pamilya. Household mo, 4. Sa 600 pesos. Bibili ka ng bigas, ilang beses ka magsaing? 3. Siguro 1.5 bigas, Kalahati, di ba? So 1.5, that's 100. Kung sa 65, 30, 100, sabi mo 120. Magkano na natira? 500. Bigas mo, papanggas mo, papambayad mo sa bahay kung nagrerenta ka. Pupulutin ka talaga sa kangkungan hanggat hindi ka kikilos at mag-speak up na tama na, sobra na ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Sino dito na nagsabing gumanda ang buhay nila sa panahon ni Kuting? Sino ang gumanda ang buhay? 120 po ang isang araw na bigas namin. Diskarte ang katapat, 600 pesos pangga, Marlica, malas-malasin, lugaw na lang, sabi ni Kim Yu. Yun na nga. Lugaw na lang yan. Pero ang Malacanang, ang fireworks nila, never ending, non-stop. Parang fairy tale ang buhay nila. Ang alak, overflowing. Ang travel, tuloy-tuloy. Binibit-bit ang mga kabit, mga kamag-anak, lahat na hindi naman kasali sa gobyerno, wala namang diplomatic role. Ang smuggling, namamayagpag. Ang pulburon, namamayagpag. Every day. Tama na. Kailangan nyo nang wakasan itong ginagawa ni Marcos Jr. Sabi ni Amelia, nakapagpatayo daw ng gym. Sino yan? Yung mukhang Junggoy?
O see, yung mga dugyots nila, nagpatayuan ng kung ano-ano mga pinatayo nila. Ang impact sa ibaba, ay, totoo to, yan. Ang impact is bababa lalo ang rating ni Bangag, sabi ni Chuchi TV show. Iba negative nga siya dun sa, sa Tacloban. Negative siya doon. Well, babagsak talaga, babagsak. Paano hindi babagsak? Unang-una, ayaw niyang magpa-drug test. At pinagtatakpan nila ang issue sa PIDEA leaks. Bakit mapagtatakpan yan? Sumisingaw. At isa pa, nakita doon sa CCTV na si Lisa at saka si Kumar ay papagurgor si Morales kapag hindi pumayag sa mga bagay-bagay. Which na-expose na yan. Bakit lagi attach yung pangalan ni Lisa? Si Lisa ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto niyo po na ipagtuloy pa yung pagpapatakbo ni Lisa dahil siya ang presidente ninyo,